381. Bakit? Walang kinalaman si Lance sa iyo, alam kong narito ka dahil sa isang pagkatalo, ngunit wala itong kinalaman kay Lance, kaya kung naiinis ka sa akin, lumapit ka sa akin. Elsa. Walang inhustisya at walang sama ng loob. Paano mo malalaman ang tungkol sa sama ng loob ko kay Lance? Ngumuso si Xavier. Kaibigan ko si Lance, ipinapayo ko sa iyo na huwag mo siyang hawakan, kung hindi, hindi tayo magiging magkaibigan. Pagkasabi noon, naglakad si Elsa sa Novus Village. Kinagat ni Xavier ang kanyang mga ngipin at galit na sinabi, Elsa, umibig ka sa ibang lalaki, kailangan kong piliin ang kapatid mo, pero ano ba, ang kapatid mo ay dating kasintahan ni Lance, hindi ba ako magalit? Hindi ako pumayag na bugbugin si Lance. Pagkasabi niyan, tumalon si Xavier at lumipad papunta sa Novus Village, pinahinto sina Lance at Sally sa kanyang harapan. Sandali lang, Lance. Sabi ni Xavier. Natigilan si Lance at nagtanong, Xavier, bakit mo ako pinipigilan? Lance, kung lalaki ka, makikipagduel ka sa akin. Ngumisi si Lance, Xavier, kung gusto mong makipagduel, makakahanap ka rin ng taunang Dark Warrior, ano ang hinahanap mo sa akin? Tumakbo si Elsa at galit na sinabi, Xavier, huwag kang maging hindi makatwiran. Ngumuso si Xavier, naiinis ako kay Lance ngayon, inaayawan ko siya, hindi ba? Elsa, kung gusto mong itigil ko na ang pang-iistorbo kay Lance, simple lang, kumuha ka ng Dark Warrior Red Alikabok at hayaan mong patagin ko siya. Isang segundo tandaang basahin ang aklat. Ikaw. Galit ang puso ni Elsa, alam ni Elsa na ang Dark Warrior ay isa ring panloob na klase, kaya hindi niya alam kung ang Dark Warrior ay ang kalaban ni Xavier. Ang Xavier na ito ay naging napakalakas. Tao mula pa noong bata pa siya, isa sa mga pangunahing anak ng kanilang pamilya, syempre alam ni Elsa ang lakas ni Xavier, kaya naman hindi siya pinahintulutang humanap ng gulo kay Lance. Nakita ni Sally ang daliri ng paa na si Xavier na mataas at makapangyarihan, galit, Xavier, makatwiran ka ba, may kakayahang makahanap ng isang talunin na Red Dust Duel na pupuntahan, nakita mo si Lance na ilabas ang iyong galit ay kung ano ang kakayahan. Sinabi ni Elsa, Xavier, umatras. Hahaha, hahaha. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Xavier, hinahanap niya si Lance para guluhin siya, hindi dahil sa isang pagkatalo ng Dark Warrior, ngunit dahil si Lance ay dating kasintahan ni Yana, kaya nagkaroon si Xavier. Upang kunin ang natirang laro ni Lance, nakakaramdam ng labis na kalungkutan, ngunit hindi niya ito masabi, kung hindi, hahamakin siya ni Elsa. Ngumuso si Lance, Xavier, sigurado ka bang gusto mo akong guluhin? Lance, kung laki ka, ilabas mo ang iyong espada. Si Elsa ay abala sa pagsasabi kay Lance, Lance, kunin mo si Sally at umalis, iwan mo sa akin ang lugar na ito. Ikinalulungkot ko talaga na nasangkot kita sa gulo kung hindi mo tinulungan ang Dark Warrior na kumalat. Ang salitang kahapon, hindi ito mangyayari ngayon. Ngumiti si Lance, Captain Shu, okay lang, gusto ko ito. Pagkatapos sabihin iyon, ikinawit ni Lance ang kanyang daliri kay Xavier, halika, Xavier, hayaan mo akong makita kung gaano kalaki ang atensyon ng malalaking pamilya sa paglilinang, at tingnan kung gaano karaming mga galaw ko, na nagmula sa ibaba, ang magagawa ko. Dumaan sa iyong mga kamay. Naghahanap ng kamatayan. Malamig na ngumuso si Xavier. Medyo nag-alala si Sally at hinayla si Lance. Ayos lang, Sally. Newbie Village ito? Hindi ako naniniwalang maglalakas loob siyang patayin ako, gusto ko rin makita kung ilang galaw ang kaya kong lampasan sa kamay ng isang malakas na lalaki na nilinang ng isang malaking pamilya. Bagamat sinabi ito ni Lance sa kanyang mga labi, malinaw na may dalang panunuya si Lance sa loob. Well, mag-ingat ka. Utos ni Sally. Nag-utos din si Elsa, na umaatres sa gilid, laging nakabantay na kung gumawa ng sobra-sobra si Xavier, lalabas siya para pigilan siya. Ngumuso si Xavier, Lance, hindi ko akalain na ikaw, mula sa ibaba, ay magkakaroon ng lakas ng loob, mabuti, pagkatapos ay gagawin ko ito.
Ang mga mata ni Xavier ay labis na humahamak kay Lance, marahil ay nauugnay sa katotohanan na si Lance ay nagmula sa ibaba, wala siyang mahusay na mga kasanayan, at hindi siya tulad ng pagtapak sa mga langgam. Swoosh! Binawi ni Xavier ang kanyang espada at pinatay si Lance. Sumigaw si Elsa, mag-ingat, ito ang kanyang pinakamalakas na Meteor Butterfly Sword. Meteor Butterfly Sword, watch it. Ngumuso si Lance. Nagalit si Xavier, Lance, maglakas loob kang tawagin ang aking Meteor Butterfly Sword na shit, sige, patikim ako ng tae. Uminom, Meteor Watching Moon. Naglaslas si Xavier gamit ang kanyang espada, isang hugis, gasoklay na espada na napunit ang enerhiya patungo kay Lance. Inilabas ni Lance ang kanyang espada sa isang iglap, ang kanyang puso ay mabangis, at umungol, mukhang kailangan ko ring magpakita ng tunay na lakas. Nanlamig ang mga mata ni Lance, dati noong nasa ilalim pa siya ng outer gate, maraming profound sword technique ang hindi maipakita, ngunit ngayong narating na niya ang gitnang yugto ng inner gate, marami na siyang maipapakita. Malalim na mga diskarte sa espada. Killing God One Sword. Sigaw ni Lance. Swoosh! Ang parehong sword chi ay naputol mula sa espada ni Lance, at ang lupa ay agad na naputol ng kanyang Killing God Slash, isang bitek na mabilis na kumakalat patungo kay Xavier. Ang Meteor Butterfly Sword ni Xavier, tulad ng isang piraso ng papel, ay agad na napunit ng Killing God Slash ni Lance. Natulala si Xavier, ang slash ni Lance ay direktang napunit sa lupa at naputol, masyadong malakas para sa kanya upang labanan. Nagmamadaling kinuha ni Xavier ang kanyang espada upang lumaban, ngunit bago niya makuha ang kanyang espada, ang God-killing slash ni Lance ay dumating sa kanyang harapan. Bang! Ang katawan ni Xavier ay parang saranggola na may putol na tali, at lumipad ito sa isang iglap, at ang espada sa kanyang kamay ay nagkapira-piraso. Pagkalipas ng ilang segundo, isang kubo na pawid sa likod lamang kung saan nakatayo si Xavier ay dumagundong at naputol sa kalahati ng slash ni Lance's Killing God. Wow! Natigilan sina Elsa at Sally, isang slash lang ang ginawa ni Lance, hindi pa banggitin ang pagpunit ng lupa, kundi pati na rin ang pagputol ng isang kubo na pawid ilang dosenang metro ang layo sa kalahati. Masyadong malakas ang pagpatay na ito. Para naman kay Xavier, lumipad na siya sa kung saan. Parehong natulala sina Elsa at Sally habang nakatingin sila kay Lance. Agad na inalis ni Lance ang kutsilyo, gumamit lang siya ng kutsilyo, medyo katulad ng isang Eagle Warrior Sword, nakakapulot lang niya sa kalsada sa nayon, at medyo kalaw-angin ito. Kaya naman ginamit ni Lance ang Killing God One Sword, isang sword technique na nilinang ni Lance hanggang sa punto ng pagiging perpekto sa kanyang nakaraang buhay. Ang slash na ginamit niya lang ay tinatawag na Killing God One Slash Chopping Style, o simpleng Killing God One Slash Chopping. This Killing God One ang slash ay ang pinakamababang galaw sa Killing God Slash technique, ang may pinakamahinang kapangyarihan. Sa kasalukuyang mid-inner gate realm ni Lance, halos hindi niya nagawang gawin ang pinakamababang antas ng paggalaw. Siyempre, kahit na ang Killing God One Slash ang pinakamahinang galaw, halatang pinipigilan lang ni Lance ang kanyang kamay, kung hindi ay naputol na si Xavier sa kalahati. Kakakuha lang ni Lance ng wala pang 10% ng kapangyarihan ng Diyos pagpatay ng isang slash. Sina Lance at Xavier ay parehong nasa gitnang yugto ng inner gate, ngunit ang pagkakaiba sa lakas ay hindi gaanong mahalaga. Ang pangunahing dahilan ay ang God-killing One Slash technique ni Lance ay masyadong makapangyarihan, at ang Quicksilver Chicken Feather Sword ay unbeatable talaga. Kabanata 382. Lumapit si Lance kina Sally at Elsa at tumawa, "Hoy, matagal nang lumilipad si Uranus, tanga pa rin, Terena, patayin mo na ang mga balang." Sina Elsa at Sally ay bumalik sa kanilang katinoan. Hindi makapaniwala si Elsa, "Lance, sabihin mo sa akin, hindi ito totoo."
Sinabi ni Lance, paumanhin, ito ay mas totoo kaysa sa isang perlas, sayang lang, naisip ko na si Xavier ay nagmula sa isang malaking pamilya ng paglilinang, hindi ako dapat makalusot sa ilang mga galaw sa kanyang mga kamay, ginawa ko, expect, not to mention, in short, I'm very disappointed, I don't believe in those big families focusing on cultivating geniuses that are very strong and such bullshit anymore. Hindi maganda ang mood ni Elsa, Lance. Okay, itigil mo na ang pagpapanggap na nagkukumpara, anong sword technique ang ginamit mo lang? Bakit lumipad si Uranus sa isang galaw? Walang dahilan, alam ko kung gaano kalakas si Xavier. Ang Meteor Butterfly Sword ay, ito ang tatlong pinakamalakas na unheralded na sekreto ng kanilang pamilya. Sinabi ni Lance, Meteor Butterfly Sword, ito ay talagang kasing bilis ng isang shooting star, hindi ko alam kung saan lumipad si Xavier, nahulog ba siya sa kanyang kamatayan. Oh, Captain Shu? Gusto mong malaman kung anong uri ng sword technique na meron ako? Tama, hindi yan sword technique, yan ay saber technique. It's called Killing God 1 slash, kahit sinong kalaban, isang slash lang. Hindi naman, ganoon kalakas. Siyempre, bakit pa ito tatawaging Killing God 1 slash, ngunit may ilang mga estilo ng Killing God 1 slash, at ang katatapos ko lang gumanap ay ang pinakamahina sa Killing God 1 slash, at ito lang ang magagawa ko. Isa ngayon. Wow! Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng napakalakas na talent, hindi sayang na makilala ka. Umiling si Lance at sinabing, hindi mo pa nakikita ang tunay na kapangyarihan ng Killing Gods 1 slash cut. Bakit? Unang website Conshu 8. Net. Kasi, wala pang 10% ng kapangyarihan ko ang ginamit ko para lumabas sa slash na yan, ha? Natakot ako na pugutan ko ng ulo si Uranus, kaya nanatili ang kamay ko. Ano? Natigilan si Elsa doon. Tinawag ni Lance si Sally, Terena, Mrs., ano pa ang hinihintay mo, patayin mo na ang mga balang, ayaw mong dumaan sa ugat ng Rendoy. Si Sally ay nagmamadaling sumunod. Tumingin si Elsa sa likod ni Lance, kaya walang gas ang nagmura, Lance, pervert ka talaga. Tumalikod si Lance at ngumiti, Kapitan Shu, sa totoo lang, lumaban ako gamit ang Dark Warrior, ang Dark Warrior ay hindi mas mahina kaysa sa akin, o baka mas malakas pa ito kaysa sa akin. Ano? Dark Warrior him? He's really that strong. Sabi ni Elsa na biglang namula. Oo, bakit ka namumula? Nasaan ako? Mukhang nahihiya si Elsa. Hahaha. Tumawa si Lance at naglakad palayo, narinig ni Elsa na ang taong gusto niya ay kasing kapangyarihan ni Lance. Ang sorpresa ay abnormal, namumula, ang kanyang bibig ay mahinang umungu, isang pagkatalo ng Dark Warrior, lumabas ka. Lalo lang talaga kitang namimiss. Nang si Elsa ay iniisip pa rin ang kanyang sarili na kasama ng Dark Warrior, na si Xavier ay gumapang pabalik sa isang gulo. Xavier, ayos ka lang ba? Tanong ni Elsa, dahil medyo nakakalungkot na magulo ang buhok ni Xavier at pinatay pa niya ang isang piraso ng kanyang kilay. Nasaan si Lance? Siya. Hindi pa ako tapos sa kanya. Galit na sigaw ni Xavier, hindi naman siya ganoon nagalit noong una dahil nakaramdam siya ng sobrang hiya nang makita niyang nakatingin sa kanya si Elsa na may napakalungkot na tingin. Pumunta sina Lance at Sally upang patayin ang mga balang. Sabi ni Elsa. Nang marinig ni Xavier na umalis na si Lance, agad siyang nagalit at nagsabi, ano ba, tumakbo siya ng napakabilis, kung hindi, tiyak na hindi ko siya patatawarin, ang pinakamalakas kong galaw ng Meteor Butterfly Sword ay hindi pa naisagawa. Sinabi ni Elsa, kakaalis lang din ni Lance, kaya tatawagan ko siya, Lance Demon. Nagulat si Xavier, naglakas loob siyang magreklamo ng ganoon dahil narinig niya na umalis na si Lance, ngunit hindi niya inaasahan na tatawagan siya ni Elsa. Huwag! Natarante si Xavier para pigilan si Elsa na tawagan si Lance. Di ba sabi mo hindi ka pa nakakagawa ng pinakamalakas mong galaw? Ngumuso si Xavier, dahil wala na siya, ayaw kong maging ganoon kagulo. Sa sandaling ito, ang boses ni Lance ay biglang nagmula sa likuran, sino ang tumatawag sa akin at bakit?
Ah! Nanginginig si Xavier nang marinig niya ang figure ni Lance at napalingon siya sa takot, nakatingin kay Lance sa takot. Sinabi ni Elsa, tinawagan kita. Ano ito? Iyon, sinabi ni Xavier na ang kanyang pinakamalakas na galaw ng Meteor Butterfly Sword ay hindi man lang ginamit, hindi siya kumbinsido at gusto niyang labanan ka. Elsa. Tumingin si Lance kay Xavier at nagtanong, talaga? Kung gayon, bilasan mo, nagmamadali ako, kailangan ko pang pumatay ng mga balang. Ngumuso si Xavier, Lance, ang pinakamalakas kong galaw ng Meteor Butterfly Sword ay hindi man lang naglaro, ngayon lang iyon malalim. Gayunpaman, hindi ako makikipagkompetensya sa iyo para sa iyong pagiging abala, kailangan ko ring magmadali at pumatay ng mga balang. May problema sa iyo, tumatawag sa akin at hindi nakikipag-away. Sumimangot si Lance, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo, hinihintay pa rin siya ni Sally doon sa harapan. Lumakad palayo si Lance, muling sinabi ni Xavier kay Elsa, Elsa, huwag kang mag-isip ng anuman, ang aking Meteor Butterfly Sword ay tiyak na hindi mas mahina kaysa sa talim ni Lance, tinanguan ko lang ito, tulad ng nakikita mo. Halika, Xavier, hindi ako interesado sa pag-i-imagine ng mga bagay-bagay. Mabuti nga pala, kailan ka libre, ilabas mo ang Dark Warrior mo, gusto kong makipag-spar sa kanya. Kumilos si Xavier na parang nagpapanggap na kalaban, nakakahiya na pinutol lang ni Lance, ngayon ay kailangan niyang ibalik ang kanyang mukha ng medyo may tono. May mali. Elsa, dahil gusto mo ang Dark Warrior, ako, ang tagapag-ayos ng buhok na lumaki sa iyo, ay dapat ding bantayan ka at tingnan kung talagang karapat-dapat siya sa iyo, kung hindi man lang siya maglakas loob na makipag-cut at dahil sa akin. Kung gayon anong mga kwalifikasyon mayroon siya para magustuhan mo siya. Sinabi ni Elsa, nakipaglaban si Lance gamit ang Dark Warrior, kahit na si Lance ay makakadraw lang sa kanya, at kahit halos matalo, gusto mo ba talagang makipag-spar sa Dark Warrior? Kung gusto mo talagang makipag-spar sa kanya, kaya ko itong ayusin kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Yun, Elsa? Papatayin ko muna ang mga balang, kikita ako ng mas martial coin ngayon kaysa kahapon, hindi pa kita kakausapin, see you in the evening. Wang natarante si Shing at umalis. Napabuntong hininga si Elsa, gutless, marinig na ang Dark Warrior ay makapangyarihan kay Lance, mas mabilis na nadulas kaysa sa isang koneho, at gusto pa ring makipag-spar sa kanya, sapat na ba ang lakas mo? Pagkawala, si Xavier ay nanlumo, nako, ang isa at lahat ay napaka-perwisyo, ang lakas ni Lance ay napakalikot, na ang lakas ng Dark Warrior ay talagang napakalihis din, paano ako si Xavier ay makakatayo pa sa aking sarili? Sa harap ni Elsa sa hinaharap, holy shit. At si Elsa, nang marinig ni Lance na nagsabi na ang Dark Warrior at ang kanyang lakas ay halos pareho, lalo niyang namimiss ang Dark Warrior, desperadong umaasa na ang Dark Warrior ay lalabas para hanapin siya, handa siyang maging kasama niya sa buong buhay niya. 383. Pagpatay sa Diyos sa isang hiwa. Swoosh! Boom boom! Sa isang hiwa, isang hindi kilalang bilang ng mga balang ang natupok ng talam. Marami sa mga nakapaligid na freshman na pumapatay ng mga balang ay tumigil upang tumingin kay Lance, pakiramdam na hindi ka panipaniwala. Si Lance ay bukas ang isipan ngayon, hindi na gumagamit ng mga ordinaryong galaw para pumatay ng mga balang, ngunit ginagamit ang napakalakas na talam ng pagpatay na ito upang pumatay ng mga balang, talagang alinsunod sa kasabihan, bakit gagamit ng talam ng pagpatay para pumatay ng manok? Si Lance ay pumatay at pumatay ng ganito hanggang gabi, si Lance ay napagod na, kung hindi dahil sa kanyang malakas na panloob na kapangyarihan, naubos na niya ang kanyang kapangyarihan at bumagsak sa lupa. Killing God 1 slash. I've been slashing for a day now, but unfortunately, I still can't perform the second style, Killing God 1 slash break. It seems that the Killing God slash is very demanding on the realm, as pati na rin sa bawat meridian ng katawan. Natatakot ako na itong katawan ko ngayon ay mahihirapang gawin ang pangalawang estilo, Killing God 1 blade break. Ikinalulungkot ni Lance na ngayon ay hindi niya talaga sinusubukang pumatay ng mga balang, ngunit nais niyang makita kung magagawa niya ang pangalawang estilo, at ito ay hindi niya magawa.
Ang Killing God 1/break ay mas malakas kaysa sa unang estilo. Tara na, Sally, oras na para tingnan kung ilang balang ang napatay ko ngayon. Sabi ni Lance. Lance, ginagamit mo ang God-killing blade technique para pumatay ng mga balang buong araw ngayon, masyadong gastador iyon, malamang naubos mo ang iyong panloob na enerhiya. Sabi ni Sally. Ngumiti si Lance, okay, pero pagod na talaga ako. Pagdating nila sa pasukan ng nayon, hinihintay na ng punong nayon si Lance. Lance, labas ka na. Punong barangay, ilang Marshall coins ang kinita ko ngayon? Tanong ni Lance Damon. Lance, masyado kang nagsisikap. Sabihin mo, punong barangay, ilang Marshall coins ang kinita ko? Ngumiti ang punong nayon, kumita ka ng 300,000 Marshall coins ngayon. Ano? Natulala lang si Sally, 300,000 Marshall coins, anong konsepto ito? Ano ang tungkol sa akin? Si Sally ay abala sa pagtatanong. Kumita ka ng 210 Marshall coins. Inilabas ni Sally ang kanyang dila at tumingin kay Lance, ang kanyang mga mata ay puno ng kalabuan, na parang sinasamba at mahal niya si Lance. Sinabi ng punong nayon, Lance, ikaw ang kasalukuyang freshman na nakakuha ng pinakamaraming Marshall coins sa Novice Village. Ang second place person ay nakakuha ng 100,000 Marshall coins ngayon, at ang third place person ay 80,000. Siyempre, ang mga taong iyon ay, mas mahina kaysa sa iyo, pumapatay lang sila ng mga balang gamit ang ordinaryong mga diskarte sa espada, habang ikaw ang pinakamalakas na pumatay ng espada. Ang ordinaryong espada na pumapatay ng mga balang ay maaaring pumatay ng 100,000, ito ay talagang pambihira. Sabi ni Lance. Lance, mayroong higit sa 300 mga bagong mag-aaral sa klase ng bagong taon na ito sa antas ng Inner Gate. Nakikita ko na ikaw ay nasa yugto ng pagpatay ng balang, huwag ibunyag ang iyong lakas, at panatilihing mas mahiwaga ang iyong sariling mga card. Para mabigla. Sa future freshman competition lang medyo mas mataas ang ranking mo. Magiliw na paalala ng punong nayon kay Lance. Nagulat si Sally, hindi naman, mahigit 300 inner level freshman. Oo, dahil medyo espesyal ang sitwasyon ngayong taon, napakaraming inner class powerhouses ang dumating sa Marshall Academy, hindi ko isisiwalat sa iyo ng eksakto dahil sa kung ano. Tuwang-tuwang sinabi ni Lance, mabuti lang sa ganoong paraan, kung hindi, ito ay isang grupo ng mga mahihina, at ang new student competition ay hindi magiging masaya. Tumawa ang punong nayon, Lance, ang galing mo sa kutsilyo, napaka-domineering at kakaiba, sana makapasok ka sa top 30 ng new student competition. Ngumuso si Lance, village chief, nanunuya ka ba? Top 30. Ako, si Lance, ay hindi pumunta sa Martial Arts Academy para maging top 30. Tumawa ang punong nayon, Lance, huwag masyadong mapangahas, ang Martial Academy ay nakatuon sa mga henyo sa militar ng buong silangang Asya, lalo na sa Yanhuang Empire, at isa ka lang sa kanila sa napakaraming martial genius. Might as well tell you that there's a very strong genius this year. He's only 16 years old and he was already reached the late inner gate, but this person, however, isn't strongest. There are at least 30 others who are stronger than him. Ikaw, para ma-top 30, ang galing talaga. Si Lance ay hindi kumbinsido at hindi nag-abala sa paghalik sa punong nayon. Sally, babalik na tayo. Ngumuso si Lance. Sinabi ni Sally, talaga bang napakaraming henyo? Umabot sa huli na inner gate sa edad na 16, ngunit talagang may 30th tao na mas malakas kaysa sa kanya, sus. Tumango si Lance, henyo na isang buhok ng manok, hindi mo ba alam na sa aking nakaraang buhay, naabot ko ang antas ng katutubo sa 18 taong gulang. Itong ilang maliliit na hipon ng antas ng panloob na sekta, naglakas loob pa silang tumalbog sa paligid. Sa harap ko, hintayin mo ako, new life competition, tingnan mo kung paano ko isa-isang bugbugin itong mga tinatawag na henyo. Ma'am, naniniwala ako sayo. Sa gabi, ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata at nilinang, sisikapin ni Lance na linangin ang huling bahagi ng inner gate kanina, upang ang kanyang lakas ay tumaas din ng husto.
Siyempre, hindi natatakot si Lance na hindi matalo ang mga iyon. Tinatawag na mga henyo, si Lance ay lubos na kumpiyansa kahit na siya ay nasa gitnang yugto ng Inner Gate, ang numero 1 pinakabata sa mundo, anong biro. Kinabukasan, patuloy na ginamit ni Lance ang Killing God One Blade para pumatay ng mga balang. Hiniling ng punong nayon kay Lance na panatilihing mas misteryoso ang kanyang mga card, ngunit patuloy pa rin si Lance sa pagpatay ng mga balang gamit ang God Killing One Blade. Hindi na kailangan pang panatilihing misteryoso ito ni Lance, dahil, ang Killing God One Blade ay hindi ang pinakamalakas na talim ni Lance, at hindi rin ito ang bottom card ni Lance. Sa hapon, biglang sumigaw si Sally. Nabuksan ko na ang 2 ugat ng rendo. Tuwang-tuwang sabi ni Sally. Mabuti, kung gayon, simulan natin ang pagtama kaagad sa kaharian, at subukang matamaan ang isang mas mataas na kaharian sa unang pagkakataon. Ma'am. Agad na nakahanap si Sally ng isang tahimik na lugar at nagsimulang tumama sa kaharian. Pagkalipas ng 2 oras, naapektuhan ni Sally ang kaharian upang matapos. Yay! Tuwang-tuwang sigaw ni Sally. Nakapasok na ako sa gitnang yugto ng panlabas na gate. Tuwang-tuwang sabi ni Sally. Hinalikan ni Lance si Sally sa pisngi, at si Sally ay namula ng husto. Sige, gabi na ngayon, balik na tayo. Tinanong ni Sally, ngayong nabuksan ko na ang ugat ng Rengwo, kailangan ko pa bang pumatay ng mga balang bukas? No need. You will not be able to kill much with your strength. I'm afraid I have a lot of martial coins now. Go to the village chief to settle the bill. Pagdating sa pasukan ng nayon, ngumiti ang punong nayon at nagsabi, binabati kita, Sally, nabuksan mo na ang Ren at ang pangalawang vessel at narating mo na ang gitnang yugto ng outer gate. Salamat. Punong barangay, putulin ang kalokohan at bayaran ang bayarin, ang kahapon ay hindi pa nababayaran. Sabi ni Lance. Sinabi ng punong nayon, kumita ka ng isa pang 300,000 martial coins ngayon, kasama ang kahapon, sa kabuoang 600,000. Binigyan ng punong nayon si Lance ng martial arts card, katulad ng bank card. Sa ngayon, mayroon ng mahigit 600,000 na ipon si Lance, sapat na para magbayad ng tuition at iba pa. Sa mga sumunod na araw, hindi talaga pumunta sina Lance at Sally sa Novus Village, ngunit sa halip, naglibot sila sa Marshall Island, hindi masama para sa pera, at binuksan din ang Rengway Pulse, kaya ano ang punto ng pagpatay ng mga balang. Napakaganda ng tanawin ng Woolen Island, at parang nag-honeymoon ang dalawa. Gayunpaman, ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay hindi kailanman nasira hanggang sa puntong iyon. 384. Natatakot si Lance na si Sally ay ayaw, at ang mga batang babae na si Sally ay masyadong nahihiya na gumawa ng inisyatiba, kaya walang relasyon, ang dalawa ay paminsan-minsang magkayakap ay makakaramdam ng kakaibang kapana-panabik, ang pinakamagandang panahon ng pag-ibig, marahil ang hindi maliwanag. Panahon nito. Sa ika-4 na araw pa lang ng tour, biglang tumunog ang tenga ni Sally, pakiusap lahat ng mga bagong estudyante na lumahok sa assessment, sa admissions department ng Martial Arts College para makatanggap ng assessment, nag-expire na. Lance, nakatanggap ako ng notification ng assessment sa tenga ko, pumunta ka sa admissions department ng Martial Arts Academy para kunin ang assessment. Pumunta ka. Magkahawak kamay na lumipad sina Lance at Sally, tumuntong sa mga puno at nagtungo sa Martial Forest Academy. Kinabukasan, kinuha ni Sally ang assessment, matagumpay na naipasa ito, at naging opisyal na estudyante ng Martial Forest Academy. Ang mga hindi nakalusot sa Ren at Zoo Veins ay walang pagpipilian kundi sumakay ng eroplano at umalis sa Marshall Island, marami sa kanila ang hindi naiintindihan hanggang sa umalis sila kung bakit hindi sila nagtagumpay sa pagtatasa. Sa wakas ay pumasok sina Lance at Sally sa Martial Forest Academy. Ang dormitoryo ko ay nasa Building 8 sa Area 3. Sabi ni Sally. Tumingin si Lance sa kanyang susi at sa likod nito ay nakasulat, District Sham, Number 1. Nako, hindi naman masyadong malapit ang dormitoryo natin.
Di bale nasa iisang lugar naman tayo kaya bakit hindi mo muna ako samahan at sasamahan kita maghanap ng dorm kapag tapos ka na, okay? Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Mabuti. Tumango si Lance. Mabilis, nahanap niya ang dormitoryo ni Liu Shuyon, Building 8 sa Area 3, kung saan nasa iisang gusali ang lahat ng babae. Dumating si Sally sa room 604, ito ang kanyang dormitoryo ngayon. Ginamit ni Sally ang kanyang susi upang buksan ang pinto sa kanyang silid, ito ay malawak, katumbas ng isang maliit na 3 silid tulugan na suite. Ang silid ni Sally ay nasa una at may pinakamagandang sikat ng araw. Gayunpaman, nang buksan ni Sally ang kanyang silid, nalaman niyang may pumalit sa loob. Nagtanong si Lance, hindi ba ito ang silid na inayos para sa iyo? Bakit may natutulog? Tama, ito naman bakit may nakatira dito? Natarante rin si Sally Brown. Sa sandaling iyon, isang batang babae mula sa isa pang silid ang nagbukas ng pinto at lumabas, na nagsasabing, "Hello, ikaw ba ang aming kasama?" Oo, ako si Sally. At ito ang aking kasintahan, at ikaw? Tanong ni Sally sa babae. Hello, my name is Gao Yun. I received the gold medal notice directly to admit in, isang linggo muna ako dito. Hello, Gao Yun? By the way, how come this room that are arranged for me is occupied? Sinabi ni Gao Yun, isa siya sa iba nating kasama sa kwarto, ang pangalan niya ay Bai Linger. Bai Linger, bakit niya kinuha ang dorm room ko? Tanong ni Sally, medyo nagustuhan ni Sally ang unang kwarto. Ngumiti si Gao Yun, Sally, mas mabuting manatili ka sa kwarto ni Bai Linger, nakita niyang mas maganda ang liwanag ng kwarto mo, kaya siya ang pumalit. Nagtanong si Lance, bakit niya ito kukunin? Si Bai Linger ay nagmula sa isang malaking pamilya at sobrang galing, nasa gitna na siya ng outer gate bago pa man siya pumasok sa paaralan, isa siya sa mga unang pumunta dito. Hindi kayang bayaran ng mga tao mula sa malalaking angkan. Offend her? It's better to let her have it. We're all in the same dorm after all, so let's make peace. Payo ni Gao Yun. Naisip ito ni Sally at sinabing, kung ganoon, hayaan mo na siya. Matatag na sinabi ni Lance, hindi ko mapapayagan, ang aking kasintahan, paano ko hahayaan ang mga tao na ay bully siya. Pinayuhan ni Gao Yun, itong estudyante, umatras tayo, hindi talaga makakasakit si Bai Linger. Sa itaas, sumama siya kasama ang kanyang kasintahan, na mas malakas pa at umabot sa panloob na antas bago siya nag-enroll. Oo, hindi pa rin ako papayag. Napabuntong hininga si Lance. Noon lang, may tunog ng susi na nagbukas ng pinto, at bumulong si Gao Yun, bumalik na siya. Sa susunod na sandali, binuksan ng isang batang babae ang pinto ng dormitoryo, at ang Bai Linger ang binanggit ni Gao Yun. Tumingin si Lance kay Bai Linger, ang kanyang hitsura ay katamtaman, at ang kanyang talento ay karaniwan din sa mga mata ni Lance. Si Gao Yun ay abala sa pagngiti, Linger, bumalik ka, oh, tama, ito si Sally, ang isa pa nating kasama sa kwarto, at nakatayo sa tabi niya ang kanyang kasintahan. Tumingin si Bai Linger kay Sally at na-distract siya nang makita niya kung gaano kaganda ang hitsura ni Sally. Dahil ang kasintahan ni Bai Linger na si Liu Feng, madalas makakita ng magagandang babae sa isang pares ng mapang-akit na mga mata na walang tigil ng hiyaw, ngayon ay muti na, direktang dormitoryo. Sa isang magandang babae, kung sakaling siya ay wala sa hinaharap, ang kanyang kasintahan seduced ito, Sally, kung paano gawin, kaya Bai Linger kaagad walang magandang damdamin para kay Sally, bilang kung Sally seduced kanyang kasintahan, ay isang ikatlong anak. Tinanong ni Sally, ikaw ba si Bai Linger? Ako, paano yan? Bumantong hininga si Bai Linger at tumingin kay Sally gamit ang kanyang ulo yang. Hello, Bai Linger? Itong kwartong tinutuluyan mo, ang akademya ay inayos para sa akin, bakit ka pumalit nang hindi man lang nagsasalita? Tanong ni Sally. Ngumuso si Bai Linger, paano kung niloko ko lang ito?
Napaawang ang labi ni Sally, kung gusto mo ang kwarto ko, sabihin mo sa akin at maaari kong ibigay ito sa iyo, ngunit ang iyong ugali ay nag-aatubili sa akin na magkaroon ka nito. Ngumisi si Bilinger, Little Vixen, bakit ko sasabihin sa iyo, Miss Song can stay in which room she wants, if you're upset, get out of this dormitory. Nagalit si Sally, anong karapatan mong tawagin akong Vixen? Pagtingin ko sa'yo, mukha kang fox spirit, inuutusan kitang umalis sa dormitoryo na ito, ayokong tumira ka sa dormitoryo na ito. Sabi ni Bilinger. Ayaw niyang maakit ang kanyang kasintahan ni Sally sa hinaharap o ang kanyang kasintahan na lokohin siya kasama si Sally, kaya hiniling na lang niya na umalis siya. Sinabi ni Lance, napakamayabang mo, hindi ka ba natatakot na mabugbog? Tumingin si Bilinger kay Lance at napaatras, sino ang makakatalo sa akin? Alam mo ba kung sino ang boyfriend ko? Gusto mo bang sabihin ko ito para matakot ka ng mamatay? Fine, bilasan mo at sabihin mo para matakot ako. Ngumuso si Lance. Freshman ang boyfriend ko sa inner gate level, natatakot. Kung matatakot ka, kunin mo ang Vixen girlfriend mo at umalis ka kaagad dito. Slap! Biglang, isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw sa dormitoryo, at sinampal ni Lance ang mukha ni Bilinger. Nang matanto ni Bilinger na siya ay tinamaan ni Lance, ang kanyang buong katawan ay naging tanga, at siya ay nataman sa unang pagkakataon mula noong siya ay bata pa. How dare you hit me? Sampal. Muling sumampal si Lance, bagamat ang paghampas sa isang babae ay hindi isang kabayanihan, hindi napigilan ni Lance. Utos ni Lance, Bilinger, inuutusan kita ngayon, kaagad, agad-agad, alisin ang iyong mga gamit, gusto ng aking kasintahan na mabuhay. Biglang inilabas ni Bilinger ang kanyang espada at sinaksak si Lance. Kaching! Pinutol ni Lance ang kanyang espada sa 1,000 piraso gamit ang isang sampal. Nagalit si Bilinger, hintayin mo ako, huwag kang umalis kung may lakas ka ng loob. Alam ni Bilinger na ang kasintahan ni Sally ay mas malakas kaysa sa kanya at agad na gustong tawagan ang kanyang kasintahan. Hinawakan ni Lance si Bilinger sa buhok at hinayla siya pabalik, nag-utos, maaari kang tumawag sa isang tao kung gusto mo, ngunit ilipat muna ang iyong mga gamit, mabilis. 385. Bitawan mo ang buhok ko. Galit na sigaw ni Berenger. Go! Ilipat ang iyong mga gamit. Inihagis ni Lance si Bilinger sa kabila ng silid. Teka lang, kapag hindi ka pinatay ng boyfriend ko, kukunin ko ang apelyido mo. Natigilan si Lance, hindi mo na kailangang kunin ang aking apelyido, maaari mo na lang patayin ang iyong sarili. Binuksan ni Bilinger ang bintana ng kanyang silid at tumalon pababa mula sa bintana, agad na may tatawagan. Walang magawa si Lance, at dahil hindi niya inalis ang kanyang mga gamit, itinapon ni Lance ang kanyang mga gamit. Kaya, inihagis ni Lance ang lahat ng gamit ni Bilinger mula sa bintana. Sally, mabubuhay ka na. Medyo nag-alala si Sally Brown, magiging matatag ba ang kasintahan ni Bilinger? Di bale, the stronger the better. Matagal na akong hindi nabugbog, gusto kong maranasan kung ano ang pakiramdam ng mabugbog, kung sino man ang makakatalo sa akin, gagantimpalaan ko siya ng Marshall coins. Sabi ni Lance. Nakinig si Gao-yun, abala sa pagtatanong kay Sally, anong klaseng lakas ng boyfriend mo? Bakit hindi ka natatakot sa boyfriend ni Bilinger? Masaya at mayabang nang umiti si Sally, inner door level din siya. Wow! No wonder he dares to be so arrogant, Sally, I'm so jealous of you, having such a great boyfriend. Naiinggit na sabi ni Gao-yun. Hehe, paano ka? Walang boyfriend. Tanong ni Sally. Hindi pa, hindi ko alam kung saan yun, pero dapat may matatag akong boyfriend habang nasa martial arts academy ako. Puno ng pakay ni Gao-yun. Pinalaki ni Lance si Gao-yun, ang kanyang hitsura ay katamtaman, ang kanyang talento ay dapat na mahusay, naabot na niya ang gitnang yugto ng panlabas na tarangkahan, dapat ay nataman din niya ang gitnang yugto ng panlabas na tarangkahan sa unang pagkakataon sa pamamagitan ng pagbubukas ang ugat ng Renguo.
Sa sandaling ito, dumating si Beilinger sa isang gusali ng dormitoryo ng lalaki at sumigaw sa ibaba, "Liu Feng, bumaba ka rito." Lahat ng tao sa dormitoryong gusaling ito ay iniangat ang kanilang mga ulo upang tumingin. Sino ang sumisigaw ng pangalan ni Liu Feng? Si Liu Feng ay naging floor bully lang ng dormitoryong ito 2 araw na ang nakakaraan, ang pinakamakapangyarihang freshman sa aming dormitoryo, na naglakas loob na tawagin siya sa kanyang pangalan. Nag-uusap ang mga mag-aaral na iniangat ang kanilang mga ulo upang makita kung ano ang nangyayari. Bagamat bagong estudyante si Liu Feng, sikat siya sa gusaling ito ng dormitoryo. Siya ang pinakamalakas na bagong estudyante sa gusaling ito ng dormitoryo. Ang lakas niya ay umabot sa gitna ng inner gate class sa Martial Arts Academy Genius Restaurant, na rate si Liu Feng. Sa nangungunang 200 ng freshman competition ngayong taon. Sa isang dormitoryo sa ikalimang palapag, agad na inilabas ni Liu Feng ang kanyang ulo sa labas ng bintana at nakitang iyon ang kanyang kasintahan, si Beilinger. "Linger, what are you calling me for? Di ba ngayon ka lang bumalik, di ba? Hindi ka lang pinalamig tapos halika at maglaro ka ulit." Walang hiya na sabi ni Liu Feng, "Basta." Ngayon lang umalis si Beilinger mula sa kanyang silid, pabalik sa kanyang sariling dormitoryo. Wala pang 20 minuto, dumating muli si Beilinger, kaya matapang na sinabi ni Liu Feng na hindi lang siya nasisiyahan. Galit na sinabi ni Beilinger, "Liu Feng, ang babae mo ay binubuli, at nasa mood ka pa ring asarin ako dito." "She, sinong naglalakas loob na ay bully ang babae ko?" Napatigil si Liu Feng. "Liu Feng, bumaba ka, mayroon akong 5 marka ng daliri sa isang gilid ng mukha ko ngayon, bulag ka at hindi nakakakita." Galit na sigaw ni Beilinger. Tumingin si Liu Feng, at sigurado, mayroong 5 fingerprint sa isang gilid ng mukha ni Beilinger. Nakita rin sila ng iba pang mga bagong estudyante sa gusaling ito ng dormitoryo at pinag-usapan sila. Talagang may fingerprints, hindi talaga pwedeng nabugbog ang girlfriend ni Liu Feng. Kakasimula pa lang ng school, paano siya nabugbog? Sinong nanakit sa girlfriend ni Liu Feng Biglang naglagay ng mapanuksong ekspresyon si Liu Feng at lumipad pababa mula sa gusali. "Sino ang tumama sa iyo?" Umuungol si Liu Feng sa galit. Umiiyak si Beilinger, "Isa ito sa mga nobyo ng kasama ko." "Grass him. Yun ba yung kasama mo na hindi pa dumarating?" Galit na tanong ni Liu Feng. "Well, boyfriend niya lang? At hinawakan niya ang buhok ko, oh." Umiiyak si Beilinger sa frustration. "Ako, Liu Feng? Huwag mo siyang bugbugin, kukunin ko ang apelyido niya." Galit na sabi ni Liu Feng. Natuwa ang mga bagong estudyante sa gusaling ito ng dormitoryo, galit na galit si Liu Feng, parang may magandang palabas. Wala silang pakialam na binugbog si Beilinger, ang alam lang nila ay binugbog siya ng nobyo ng roommate ni Beilinger. Kaya tiyak na pupunta si Liu Feng at malupit na talunin ang kabilang partido, may magandang palabas na panoorin. Agad na sinundan ni Liu Feng si Beilinger at pumunta sa dormitoryo ni Beilinger para hanapin si Sally at ang kanyang kasintahan, si Lance. Sa likod ni Liu Feng, 12 ng mga bagong mag-aaral sa parehong gusali ng dormitoryo ang sumunod, bibig kay Liu Feng upang palakasin ang momentum, ngunit talagang nanunood ng saya, hindi sila pinigilan ni Liu Feng na sundan siya. Sa isang iglap, kumalat ang bagay na ito sa Genius Restaurant ng Martial Arts Academy. Sa sandaling ito, sa Genius Restaurant, maraming mga tao ang kumakain, umiinom ng tsaa at nakikipag-chat. Mayroong unang taon, ikalawang taon, ikatlong taon, at maging ika-4 na taon. Sa sandaling ito, sa gitna ng restaurant, biglang lumitaw ang isang screen sa kawalan, at sa screen ay papunta si Liu Feng sa isang lugar na nagngangalit. Ang mga estudyanteng kumakain ay nagsabi, "Oy, hindi ba ito si Liu Feng, ang freshman na gumawa ng malaking eksena sa District 12 Building 3 2 araw na ang nakalipas at naging bully sa gusali?" Oo, itong si Liu Feng, na nakarating sa gitnang yugto ng inner gate bago mag-enroll sa paaralan, ay napakahusay na makapasok sa nangungunang 200, ano ang ginagawa niya?
Lumabas ang may-ari ng Genius Restaurant at ngumiti, "Mga ka-estudyante, nakatanggap lang kami ng balita mula sa special security guard ng restaurant namin, si Liu Feng, ang girlfriend niya ay binugbog ng boyfriend ng isang roommate, malapit nang maghiganti si Liu Feng. Kung ikaw ay hindi interesado sa balitang ito, huwag mo itong basahin para hindi maapektuhan ang iyong kalooban." Marami sa mga estudyanteng kumakain ang nagsabi, si Liu Feng ay nasa balita lamang ng espesyal na ulat ng Genius Restaurant ilang araw na ang nakakaraan. Gayunpaman, si Liu Feng ay talagang isang henyo, siya ay pumasok lamang sa unang taon at siya ay kasing lakas ng ating mga mag-aaral sa ikatlong taon. Hindi ko alam kung sino ang nangahas na saktan ng girlfriend ni Liu Feng. Napatingin ang lahat sa screen sa kawalan. Sa sandaling ito, tinutulungan lang ni Lance si Sally na ayusin ang dormitoryo. Sinabi ni Lance, "Ang ganda ng kwarto, maganda kung makakatira din ako dito." Namula si Sally at nahihiyang hindi nagsalita, medyo awkward ang atmosphere. Sa oras na ito, isang dagindong ang nagmula sa ibaba, "Sinong asong babae ang tumawag kay Sally, lumabas ka." Nagsalubong ang mga kilay ni Lance nang marinig niyang may tumawag kay Sally na isang sloth. Tumingin si Lance sa bintana at nakita ang isang grupo ng mga tao na nakatayo sa damuhan sa ibaba. Si Beilinger ito, napakabilis niyang tinawag ang kanyang kasintahan. Sabi ni Sally. Ngumuso si Lance at sinabing, "Bumaba ka." Pagkatapos sabihin iyon, tumalon pababa si Lance kasama si Sally sa kanyang mga braso, lumapag ng ilang metro sa harap ni Beilinger at Liu Feng. Galit ang ekspresyon ni Liu Feng, ngunit nang makita niya si Sally, biglang tumalon ang kanyang mga talukap. Sa loob-loob na puno ng pagkabigla, sinabi niya, "Holy shit, super beauty, no way, napakaganda ng roommate ni Beilinger." At sa sandaling ito, sa Genius Restaurant, nagkaroon ng dagandong. 386. Wow damn! May nahanap na namang super beautiful freshman, tamang-tama itong bulaklak sa looban. Sobrang ganda, bakit ang daming magaganda sa mga freshmen ngayong taon, medyo unusual, sa mga nakaraang freshmen, walang kahit isang kagandahan ng level na ito sa loob ng 3 o 4 na taon, pero ngayong taon, marami na. Tama ba? Boss, bilis, bilis, ay record muna, isa pang bulaklak sa ospital ang ipinanganak. Unfortunately, where so what, may mga boyfriend na ang mga tao. Sabi ng isang second-year student na kumakain. So what if may boyfriend siya, believe it or not, siguradong aagawin siya mamaya, mga magagandang babae, hindi sila kabilang sa malakas. Sa eksena, hindi alam ni Lance at Sally na ang imahe niya sa sandaling ito ay lumitaw sa isa sa pinakamalaking restaurant sa Martial Arts Academy, dahil walang kamera para makuha ito, ngunit isang bubuyog ang nag-transmit ng larawan sa walang laman na screen ng restaurant. Tumingin si Liu Feng kay Sally at nilunok ang kanyang laway, na para bang nakalimutan niya ang layunin ng kanyang pagbisita at nakatingin lang sa kagandahan. Nang makita ni Beilinger na nanahimik si Liu Feng, agad niyang ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Liu Feng, para lamang makita ang pag-agos ng bibig ni Liu Feng, ang kanyang lalamunan ay gumagawa pa rin ng paglunok, at ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Sally. Sinipa ni Beilinger. "Liu Feng, patay ka na." Bumalik lang sa katinoan si Liu Feng, pilit na pinahina ang kanyang matinding tibok ng puso at sinabi kay Sally, "Ikaw ang kasama ng girlfriend ko." Tandaan ang URL. Konsyo 8. Net. Oo, ako si Sally, at ang iyong kasintahang si Beilinger ay eksaktong kasama ko. Tanong ni Liu Feng, "Bakit mo binubuli ang girlfriend ko?" "Yung girlfriend mo ang pumalit sa kwarto ko noong una at medyo hindi makatwiran, tapos binugbog ng boyfriend ko si Beilinger." Tumingin si Liu Feng kay Lance at sinabing may malungkot na mukha, "You're her boyfriend." Ngumuso si Lance, "Idiot." Natigilan si Liu Feng, hindi niya inaasahan na tatawagan siya ni Lance na tulala sa unang pangungusap. "Ano ang sinabi mo?" Naalimpungatan si Liu Feng. "Sabi ko, tulala ka." Ulit ni Lance.
Umuusok na sa galit ang butas ng ilong ni Liu Feng, ngunit hindi siya agad umatake, tumawa siya at itinuro si Lance at sinabing, tapos ka na. Idiot, naglalaro pa ng itlog, nakikita ko na lumaki ka nga na naglalaro ng itlog. Tila hindi nag-react si Liu Feng at inikat ang kanyang ulo para tanungin si Beilinger, ano ang ibig niyang sabihin. Galit na galit si Beilinger, sabi niya lumaki ka sa paglalaro ng sarili mong itlog, hindi nga alam ng mga itlog paano ba naman ang tanga mo, pinapagalitan ka ng mga tao ng ganito, huwag mong ilagay sa mata nila, ikaw. Wala pa ring ginagawa. Napagtanto lang ito ni Liu Feng. Okay, you're creepy enough. Kinagat ni Liu Feng ang kanyang mga ngipin. Umungol si Beilinger, Liu Feng, mabilis mo siyang sinaktan ano pa ang hinihintay mo, sampelan mo ng ilang sampal ang asong iyon na si Sally. Galit talaga si Liu Feng, talagang naglakas loob na suntukin ang kanyang kasintahan, ngunit hindi ko alam kung bakit, pagkatapos makita si Sally, tumigas ang kanyang galit para mabawasan. Ay parang babaeng nayon, kaya, nabawasan ang galit. Si Beilinger ay masyadong matigas ang ulo, nakikita si Liu Feng na palaging nakatutok kay Sally, hindi lang kumikilos para tamaan si Sally. Galit na galit, sinipa ang katawan ni Liu Feng at nagutos, Liu Feng, sinabi ko sa iyo na tamaan mo ang asong iyon, gawin mo. Naririnig mo ako. Sumigaw si Liu Feng, okay, alam ko ang score. Tumingin si Liu Feng kay Sally at sinabi, Sally ang pangalan mo. Sinabi ni Sally Brown, paano kung ayaw ko? Kumunat ang noo ni Liu Feng, alam mo, nahihirapan ako ngayon. Napabuntong hininga si Sally, ano bang pinaglalaban mo, natatakot ka ba na hindi mo matalo ang boyfriend ko? Then fuck off. Ngumisi si Liu Feng, wala akong pakialam sa boyfriend mo, ikaw ang kinahuhumalingan ko ngayon. Okay, sasabihin ko agad, nabigla lang ako nung una kitang makita, hindi isipin mo na may napakagandang babae sa mundong ito. Hindi ko alam kung dapat ba kitang suntukin ngayon, kung payag kang maging girlfriend ko, itatapon ko si Beilinger at makakasama mo, ano ka tingin? Sally katawan nanginginig, talagang magandang tulala, sa paningin ng isang magandang babae na hihibang, na ang kanyang kasintahan ay nakalimutan. Tumaas ang bibig ni Lance, labis na hinamak si Liu Feng. Si Beilinger ay sisubog sa galit, hindi niya akalain na tinawag niya ang kanyang kasintahan upang maghayganti, at bilang isang resulta, dahil kinukulam siya sa kagandahan ni Sally, gusto niya itong talikuran. Liu Feng, hindi ka tao. Umungol si Beilinger. Gayunpaman, hindi pinansin ni Liu Feng si Beilinger at tumingin kay Sally, bumibilis ang tibok ng kanyang puso, ano sa tingin mo ang proposal na ginawa ko? Ako, si Liu Feng, dati ay napakalandi, ngunit nakikita-kita ngayon, vow that I will never be flirtatious again, I will only be good to you. Also, I'm a genius. I'm only 20 years old this year, but I've already reached the middle stage of the inner gate, and also, I've been rated by the Genius Restaurant as someone who can hit the top 200 of the freshman competition. Just think about it, I really fell in love with you at first sight. Sa sandaling ito, sa Genius Restaurant, maraming tao ang nanunuya, itong Liu Feng, talagang nabighani siya sa kagandahan ng isang sobrang ganda. Sinabi talaga ni Liu Feng ang mga salitang ito, tila naantig si Liu Feng sa tunay na pag-ibig. Hindi man lang iniisip ni Liu Feng, karapat-dapat ba siyang magpaganda ng courtyard flower level sa kanya. Kung siya man iyon, o ang batang iyon sa tabi ni Sally, hindi siya nakatadhana na makuha ang courtyard flower. Isang kagandahan sa antas ng bulaklak sa looban, ang pinakamalakas lang ang makakakuha nito, tanga. Yung lalaking katabi ni Sally, anong swerte, nakuha niya si Sally bago siya pumasok sa school, pero sa kasamaang palad, hindi na niya pag-aari ang future, pero kahit isang beses lang, anong swerte. Sa eksena, hindi gumalaw si Lance, para lang makita kung gaano talaga katanga itong si Liu Feng. Ito ay dapat na paghihiganti para sa kanyang kasintahan, ngunit sa huli ay napagkamalan siya ng kasintahan ng iba. Umiyak si Beilinger, Liu Feng, hindi ka pa rin tao, hikbi.
Ang mas malalim na paglubog ni Liu Feng, mas tumitingin siya kay Sally, mas gusto niyang mapasa puso niya ito, na para bang siya ay isang napaka-paboritong gawa ng sining, pakiramdam na napaka-perpekto sa bawat lugar. Sa sandaling si Liu Feng ipinikit ang kanyang mga mata, pinagpapantasyahan ng kanyang isip ang pagkakaroon ng ganoong kagandahan, ang imahe ay nabighani sa kanya. Sally, sinadya ko talaga. Nainis si Sally, mga mani, mayroon akong kasintahan, hindi mo ito nakita ng iyong mga mata. Umiling si Liu Feng at tumawa, okay lang, wala akong pakialam kung ilan na ang naging boyfriend mo noon, handa akong talikuran si Beilinger para sa iyo. Biglang sinabi ni Lance, kung gayon, nangangahas bang tamaan si Beilinger? Kung maglakas loob kang lumaban, nangangahulugan ito na tapat ka. Sa sandaling marinig ito ni Liu Feng, talagang nawalan siya ng malay, tumalikod, at sinampal ng sampal ang mukha ni Beilinger. Si Beilinger ay agad na sinampal sa lupa. Natigilan si Sally, at tumingin pa kay Beilinger na may habag, paano niya nakilala ang ganoong tao. 387. Si Liu Feng ay abala sa pagsasabing, Sally, kaya kong talunin ang aking dating kasintahan para sa iyo. Napabuntong hininga si Sally, Liu Feng, paano mo magagawa iyon? Sally, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko, sobra kitang gusto, handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Sadyang sinabi ni Lance, sino ang nakakaalam kung nag-iinarte ka lang, magkaroon ng lakas ng loob na tumama ng mas malakas. Tumalikod si Liu Feng at hinawakan si Beilinger na bumagsak sa lupa. Slap slap. Pagkatapos sampilan ng 12 ng sampal sa kaliwa at kanan ng kanyang mukha, itinapon niya si Beilinger at tumingin kay Sally at sinabing, matigas na ba ang oras na ito? Sinabi ni Lance, tiyak na walang awa, tila, talagang gusto mo ang aking kasintahan, sa kasamaang palad, ang langit ay lumutang ng dalawang salita, nang walang kabuluhan. Tumirik ang mga mata ni Liu Feng kay Lance at bumaantong hininga, ang girlfriend mo, akin na siya. Idiot. Muling sinabi ni Liu Feng kay Sally, nakita mo na ang tunay kong puso, ngayon, naghihintay lang ito ng salita mula sa iyo. Medyo natakot si Sally at nagtago sa likod ni Lance, nanlumo, mayroon na akong kasintahan, akin na siya habang buhay, mamatay ka sa pusong ito. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Si Liu Feng ay tumawa at sinabi sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin, Sally, handa akong marahas na bugbugin ang aking kasintahan para sa iyo, at ginawa mo ito sa akin. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Anong gusto mo? Bubugbugin ko yung boyfriend mo. Tumingin si Sally Brown kay Lance, nagtataka kung talagang hindi kayang talunin ni Lance si Liu Feng at labis siyang nag-aalala. Sinabi ni Lance, Sally, wala ka nang susunod na gagawin, hayaan mo akong bahala. Mag-ingat ka, isa rin siyang middle stage inner gate, parang henyo siya. Sabi ni Sally. Hahaha. Mapangasar na tawa ni Lance. Tumingin si Lance kay Liu Feng at sinabing, Damas, gusto mo ang girlfriend ko. Hindi ba ito kanais-nais? Kinagat ni Liu Feng ang kanyang mga ngipin, akin siya, handa akong gamitin ang buhay ko para agawin siya, hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalakas sa isang babae, kung matino ka, automatikong makipaghiwalay sa kanya, kung hindi, huwag mo akong sisihin Liu Feng. Cut the crap, make your move. Ayaw na sundan ni Lance ang kalokohan. Tumingin si Liu Feng kay Sally, bumunot ng espada at sinabing, Sally, hahayaan kitang makita kung ako ay magiging dahado kung susundin mo ako, para sa iyong kapakanan, gagamitin ko ang aking pinakamalakas na pamamaraan ng espada ng maaga. Ngayon, ang undefeated sword duel. Originally, I will not use this card until the new student competition, but today, for your sake, I'm bring it out early because, after I'm done, I'm moved to me. Si Liu Feng ay may napakaseryosong ekspresyon sa kanyang mukha dahil siya ay talagang naantig, at tila si Sally ay ginawang seryoso ang isang mapagmahal na batang lalaki, si Sally ay talagang napakaganda. Sumigaw si Liu Feng at agad na ginamit ang kanyang pinakamalakas na galaw kay Lance, umaasa siya na, pagkatapos niyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na galaw, si Sally ay masasaktan sa kanya.
Sa oras na ito, sa Genius Restaurant, sinabi ng isang third-year student, The Undefeated Sword Duel, ito ang sikreto ng kanyang pamilya, ako ay nagmula, ang Undefeated Sword Duel, ay ang pinakamataas na martial art ng kanyang pamilya, mayroon itong ipinasa lamang sa mga batang henyo sa mga henerasyon. Isang batang lalaki mula sa susunod na mesa ang nagtanong, itong estudyanteng ito, mukhang alam na alam mo ang Undefeated Sword Duel ni Liu Feng. Kalokohan, galing ako sa parehong lugar sa kanya, kaya lang, taga-baba ako, sa tingin ko kung ako si Sally at nakita ang Undefeated Sword Duel, matutokso ako, sa sword technique lang na iyon. Maraming tao ang namangha, tulad ng inaasahan, bawat bagong estudyante na umabot sa panloob na antas bago pumasok sa paaralan ay may pambihirang sword duel. Sa eksena, sumigaw si Liu Feng, hindi nahuhulog sa lupa. Swoosh swoosh. Nagkaroon ng swoosh sa hangin, ngunit hindi nito maramdaman kung nasaan ang espada, at sa katunayan, isang napaka-domineering na espada, not falling to earth, narinig ko na ito ay minsang nilikha ng isang transcendent na eksperto na nagngangalang Not. Bumagsak sa lupa. Sa eksena, yaong mga nunood, mahigit 10 metro ang layo, nasasakal pa rin ng sword chi na nagbubuga ng alikabok, at napabulalas, napakalakas ng sword move, tila ginamit ni Liu Feng ang pinakamalakas na sword move sa pamilya para sa isang sisiw, at hindi ko alam kung talagang haanga si Sally sa kanya pagkatapos itong makita. Ang lugar kung saan itinuro ng sword chi ay eksakto kung saan naroon si Lance. Si Lance ay nanatiling hindi gumagalaw, ang kanyang mga mata ay tila naramdaman na ang espada ni Liu Feng na si Chi ay paparating na parang unos. Ang lakas ni Liu Feng na ito ay talagang mas malakas kaysa kay Xavier, sa totoo lang, mas malakas kaysa sa Meteor Butterfly Sword ni Xavier. Nang ang lahat ay nag-aalala kung kaya ba itong buhatin ni Lance, lumipat si Lance. Killing God 1 slash. Sa isang kisap mata, pinutol ni Lance gamit ang isang slash. Ang isang bitek ay agad na naputol mula sa lupa, ang bitek ay mabilis na napunit patungo kay Liu Feng, kasabay ng isang talim na nagdadala ng pagpunit ng hangin, ang talim ay nabasag sa bato ng makasalubong nito ang bato, tinaga nito ang anumang nakasalubong nito, ang hindi magagapi. Feeling, nagtaas ng alikabok ang buong eksena. Naputol ang talim ng Killing God, at sa isang segundo, bumangga ito sa Undefeated Earth ni Liu Feng. Pa! Ang Unfallen Earth Sword move ni Liu Feng ay naputol ng Killing Gods 1 slash, ngunit gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa momentum ng Killing Gods 1 slash. Swoosh! Pinugutan ng isang hiwa ng pumapatay na Diyos si Liu Feng. Ano? Namuti ang mukha ni Liu Feng at natarante siyang hatakin ang kanyang espada. Hinampis ni Liu Feng ang kanyang espada upang harangin ito ng wala pang kalahating segundo. Ang kanyang espada ay nabasag sa isang iglap, pagkatapos ang kanyang katawan ay binomba ng espadang chi at ang kanyang katawan ay lumipad pabalik sa hangin. Si Liu Feng na lumilipad ng baligtad sa hangin, dahil wala sa kamay niya ang espada, kilay, buhok, at bigla na lang siyang naahit ng saber chi ng pumapatay na Diyos. Boom! Bumagsak ang katawan ni Liu Feng sa lupa, sa puntong ito, naging kalbo na siya na wala man lang kilay. Nang mawala ang alikabok mula sa eksena, abala ang lahat sa pagsasabing, "Oy, nasaan si Liu Feng? Paano kasi wala na?" Sa ilang sandali, hindi man lang nakilala ng lahat na ang matandang lalaki na si Guang ay si Liu Feng. Maging si Sally ay tumingin sa paligid at hindi nakita si Liu Feng. Mayroon ding kasintahan ni Liu Feng, si Beilinger, na hindi rin mahanap si Liu Feng. Biglang sumigaw ang isang tao, "Lahat, tingnan mo, si Liu Feng ba ang kalbong matandang iyon?" Napatingin ang lahat sa kalbong lalaki, at holy crap, si Liu Feng talaga. Anong nangyayari? Bakit biglang naging kalbo si Liu Feng? Hinawakan ni Liu Feng ang dugo sa sulok ng kanyang bibig, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang ulo, at ang kanyang katawan ay nanginig, hindi man lang niya namalayan na siya ay naging isang kalbo mismo. Sa pagkakataong iyon, muling sumigaw ang isang lalaki, wala na rin ang kanyang kilay. Ngumuso si Liu Feng at pinunasan ang sarili niyang kilay, at sigurado, na wala rin ang kanyang mga kilay. Anong nangyayari? Sa isang kisap mata, kalbo, walang kilay. Napatingin ang lahat kay Lance.
Inalis ni Lance ang kanyang espada at sinabi kay Liu Feng, "Silly boy, hindi mo gusto ang mga girlfriend ng ibang tao sa hinaharap. At saka, ang iyong tinatawag na no-fall sword duel ay masyadong masama, umuwi ka at magsanay sa isa pang 10 taon." Ah! Sigaw ni Liu Feng, nakaramdam ng sobrang hiya, naisip din niya na sasamba si Sally at sa gayon ay magagalaw pagkatapos makita ang kanyang undefeated sword duel, ngunit bilang isang resulta, ang kanyang espada ay nagkapira-piraso, at talagang naging kalbo siya. Walang kilay, tama ang mukha nito. 388. Sa Genius Restaurant, ang lahat ay nanatiling tahimik ng mahabang panahon bago bumulalas, napakapangangibabaw ng talem, itong kasintahan ni Sally, maaaring siya ang gumamit ng pinakamalakas na talem upang pumatay ng mga balang sa Novice Village ng ilang araw. Kanina. Itong si Liu Feng, tinatamaan ang mukha niya ngayon, bagamat malakas ang undefeated sword duel ng kanyang pamilya, sa kasamaang palad, hindi ito nararapat na banggitin sa harap ng saber technique ng isang tao. Ang kasintahang ito ni Sally, tiyak na siya ang Lance ng baguhang nayo na kumikita ng 300,000 martial coin sa isang araw. Lance, isang pangkaraniwang pangalan, ngunit ang kanyang saber technique, naaalala ko ito, sa tingin ko ay dapat siyang magkaroon ng pag-asa na makapasok sa top 100 ng novice competition. Hindi ko alam kung sino ang makakabasag ng kanyang espada. Ilang saglit, umuungal ang mga talakayan sa Genius Restaurant, ang mga tao ay ni-rate si Lance bilang maaaring makapasok sa nangungunang 100 ng freshman competition, habang si Liu Feng, ang akala lang ng lahat ay makapasok siya sa nangungunang 200, tila ang talem ng pagpatay ni Lance ay nagulat sa lahat. Sa eksena, tumingin si Liu Feng kay Sally at naramdaman ang sakit sa kanyang puso, talagang gusto niya ang magandang babaeng ito, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang pangarap ay nabasag, ipinagmamalaki ng kanyang pagkabata ang kanyang walang talo na tunggalian sa espada, natalo sa kasintahan ni Sally. Ah! Walang tigil na sigaw ni Liu Feng. Pagkatapos sumigaw, agad na tiningnan ni Liu Feng si Beilinger gamit ang kanyang mga mata, ang pamilya ni Beilinger ay medyo mas makapangyarihan kaysa sa kanyang pamilya. Ang kanyang pamilya, si Liu Feng ay inutusan ng kanyang pamilya na habulin si Beilinger at kunin ang hanay ng mga diskarte ng baril ng kanyang pamilya. Nakita ni Liu Feng na si Sally ay wala ng pag-asa at tumakbo siya kay Beilinger sa takot. Linger. Napabuntong hininga si Beilinger, "Liu Feng, walang awa ka." Linger, "I'm sorry la, ginugulo lang kita." "Maligaw ka, kalbo." Sigaw ni Beilinger. Linger. "Baldy, simula ngayon, wala nang relasyon sa pagitan mo at sa akin." Linger, "Itigil mo na." Sinubukan itong iligtas ni Liu Feng. Pa! Bitch! Sinampal ni Beilinger ang mukha ni Liu Feng bago muling nagmura ng asong babae at dumura sa mukha ni Liu Feng. Galit na galit si Liu Feng at umungol, "Beilinger, huwag mo akong bigyan ng kahihiyan, inuutusan kita ngayon na maging mabuti at maging girlfriend ko muli, o kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos." Nang makita ni Beilinger ang malungkot na tingin ni Liu Feng, umatras siya ng ilang hakbang sa takot, at nang makita niya sina Lance at Sally sa hindi kalayuan, agad na tumakbo si Beilinger. Nakangiting magiliw kay Sally, sinabi niya, "Sally." Napabuntong hininga si Sally, "Bakit? Huwag mo akong tawaging ganyan, pamilyar ba ako sa iyo?" Sally, "I'm sorry. I apologize to you. Dapat pala hindi na ako sumama sa kwarto mo, bulag ako, sorry." Si Sally Brown ay isang malambot na tao, nang makitang humingi ng tawad si Beilinger, pinatawad niya ito. "Kalimutan mo na, hindi ako nakikialam sa'yo." Sinabi ni Lance, "Sally, huwag kang makibagay sa ganitong uri ng tao, sabihin sa kanya na lumabas ng dormitoryo." Abala si Beilinger, "I swear, hindi na ako magiging ganyan ulit. Ibabalik ko ang kwarto mo, huwag mo akong paalisin, okay?" Sinabi ni Sally kay Lance, "Oh, hayaan na lang natin, alam na niya na mali siya, at napakahirap din niya ngayon, namamaga ang mukha ng boyfriend niya." Sa sandaling iyon, biglang lumapit si Liu Feng at hinawakan ang buhok ni Beilinger at kinaladkad siya palayo. "Beilinger,
Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, gusto mo bang maging girlfriend ko ulit? Pagbabante ni Liu Feng, inutusan siya ng pamilya. Ah! Sigaw ni Beilinger, anong trahedya ngayon? Una siya ay sinampal ng 2 beses ni Lance at hinaila ang kanyang buhok. Pagkatapos ay naghahanap ng kasintahang maghiganti, at bilang resulta. Sa halip 12 dosenang beses siyang sinampal ng kanyang nobyo at ngayon ay hinihila ang kanyang buhok. Sumigaw si Beilinger kay Sally, Sally, sabihin mo sa boyfriend mo na iligtas ako, okay? Sinabi ni Lance, nakakatalo sa sarili, huwag pansinin siya. Sally, iligtas mo ako, okay? Sumigaw si Beilinger, ang pinakamalaking tiwala niya ay si Liu Feng, ngayon ay nagkalaban na sila ni Liu Feng, wala siyang maaasahan, wala siyang mahanap na tutulong. Siya kapag binubuli, kaya gusto niyang bumawi kay Sally, sa kasamaang palad, huli na. Sally, I'm begging you, help me, I was wrong, Su. Sigaw ni Beilinger habang hinihila siya ni Liu Feng sa kanyang buhok. Sinaway ng maraming tao si Liu Feng dahil hindi siya tao, sa kasamaang palad, si Liu Feng ay napakalakas na henyo, na naglakas loob na sabihin sa kanya, ang mga ordinaryong estudyante, kahit ang ikalawang baitang ay hindi siya kayang talunin. Marahan na sinabi ni Sally kay Lance, kalimutan mo na ito, iligtas mo siya minsan, mas mabuting magkaroon ng mas maraming kaibigan kaysa sa maraming kaaway. Nakita ni Lance na sinabi ito ni Sally at walang magawang tumawa, ikaw, laging napakalambot ng puso, kung ako iyon, hindi ako mag-abala sa pag-aalaga sa kanya. Kalimutan mo na ito, iligtas natin ito. Umakyat si Lance. Napabuntong hininga si Liu Feng, ito ay isang pribadong bagay sa pagitan natin, ipinapayo ko sa iyo na umiwas dito. Sinabi ni Lance, ayaw ko ring makialam, ngunit sa kasamaang palad, ang aking kasintahan ay masyadong malambot ang puso, ayaw kong mabuli mo siya, Liu Feng, inuutusan kita ngayon sa pangalan ng iyong ama na hayaan mo na siya, at wala kang kinalaman sa kanya mula ngayon, huwag mo na siyang guluhin ulit. Galit na sinabi ni Liu Feng, kaninong pangalan ang sinabi mo? Sa pangalan ng iyong ama. Si Liu Feng ay napakasakit, sa pangalan ng kanyang ama, ito ay tahasang sinasamantala siya. Huwag kang masyadong lumayo, bagamat natalo lang ako sa iyo, hindi ibig sabihin na mas mababa ako sa iyo. Hindi rin ibig sabihin ng pagiging eskrima ko ay mas mababa ito sa iyo, kulang lang ako sa pagsasanay. Personally, you and I are both genius students, who is stronger in the future is anyone's guess, so don't force me. Ngumuso si Lance, pinipilit kita sa pangalan ng iyong lolo na palayain si Beilinger. You still come. Hindi inaasahan ni Liu Feng na habang pinagbantaan niya si Lance, mas nagiging mayabang si Lance. Sa Genius Restaurant, ang larawan ng Void ay espesyal pa rin na nag-uulat ng bagay na ito, at pagkatapos na makita ito, ang lahat ay nagsabi, ang Lance na ito, ay talagang nakakapit. Creepy din siya, binugbog niya lahat ng new students sa dormitory building niya at naging building bully. Haha, oo. Ilang araw na ang nakalipas ay napakapit si Liu Feng na binugbog na ang lahat ng mga bagong estudyante sa kanyang buong gusali. Sa oras na iyon, tiyak na hindi niya inaasahan na siya ay mabubugbog ng ibang tao ngayon. Oo, sa parehong paraan, si Lance ay mahigpit na mahigpit ngayon, hindi niya siguro naisip na baka sa loob ng ilang araw, siya ay mabugbog ng isa pa, kahit na mas mahigpit na tao. Nakita ito ng napakaraming beses, ngunit lahat sila ay mga henyo, at sa hinaharap na larangan, talagang mahirap para sa sino man na sabihin kung sino ang mas malakas kaysa kanino. Gaano man kahanga-hanga ang pagiging espada, lahat iyon ay nakukuha sa pamamagitan ng pag-asa sa pamilya at pagkakataon, ngunit ang paglilinang ng kaharian ay nasa iyo. Kung ang kaharian ay mababa, gaano man kahanga-hanga ang pamamaraan ng espada o sable, ito ay magiging walang kabuluhan. Kung isang araw, ang kaharian ni Liu Feng ay makararating sa huli na inner gate, kung gayon si Lance ay matatengay ng hangin. Ang bawat isa ay nagsabi ng isang bagay at ako ay isa pa, ang bawat isa ay nagpapahayag ng kanilang mga opinyon, na para bang si Liu Feng at Lance ay nakakita ng maraming labanan sa Martial Arts Academy.
Sa eksena, hindi nagbigay ng mukha si Liu Feng at muling pinabagsak ni Lance si Liu Feng. Sumusumpa si Liu Feng sa pamamagitan ng nakagis ng mga ngipin, hintayin mo ako, kapag nakapasok na ako sa huli na inner gate, tingnan mo kung paano kita lampoin. Napaatras si Lance, sa oras na makapasok ka sa huli na inner gate, natatakot akong makapasok na ako sa inner gate great perfection. Liu Feng, tandaan mo ako, ang pangalan ko ay Lance. Sinabi iyon, lumakad si Lance. Ang Beilinger na iyon ay abala sa pagsasabing, salamat, Lance, salamat, Sally, salamat. 389. Pagkatapos, sinamahan ni Sally si Lance upang hanapin ang kanyang dormitoryo. Ang dormitoryo ni Lance ay nasa Building 1 ng District 9, Room 608. Kumatok si Lance sa pinto at binuksan ng isang batang lalaki ang pinto ng dormitoryo. Nang makita ang taong nagbukas ng pinto, natigilan si Lance. Xavier. Lance. Pareho silang nagulat, itong si Xavier, ang may gusto kay Elsa, ay ang binugbog ni Lance sa baguhan na nayon ilang araw na ang nakakaraan. Hindi inaasahan ni Lance na magiging roommate ang nagkasala, at naging roommate sila ni Xavier. Anong ginagawa mo dito? Nakita ni Uranus Star si Lance na umuungal. Dahil nagkataon lang, matatanggap lang ni Lance ang katotohanan na si Xavier ang nagdurusa pa rin. Ako ay taga-dorm na ito, Xavier, kaya, ikaw ang aking kasama. Bakit nga? Galit na sigaw ni Xavier, ngunit, napakagaling ni Lance, hindi kalaban ni Xavier. Pumasok si Lance sa dormitoryo, sinundan ni Sally. Itong dormitoryo, may 3 kwarto din. Tanong ni Lance, Xavier, dahil roommates na tayo ngayon, tanggapin mo na lang ang realidad, kung hindi mo matanggap ang realidad, umalis ka na. Bakit ako lilipat, nakakatuwa, parang natatakot ako sa iyo. Ngumuso si Xavier. Sinulyapan ni Lance ang dormitoryo at nalaman na si Xavier lamang ang nag-iisa, at nagtanong, hindi ba triple room ito? At isang roommate. Wala pa dito. Uranus snorted in frustration. Naku, wala pa dito. Nagtanong si Sally, Lance, saang silid ka naruroon? May 2 bakanteng silid na natitira rito, itong pangatlong silid sa dulong bahagi, napakasama ng ilaw, ang banyo ay walang bintana, at may isang sinag. Sa gitna ng kwarto. Kinuha ni Lance ang susi at tiningnan ito, umaasa na ang kanyang silid ay hindi numero 3. Gayunpaman, nang tingnan ito ni Lance, ang silid na inayos para sa kanya ay eksaktong numero 3, ibig sabihin, ang silid na may pinakamagandang liwanag at hangin ay ang silid ng kasama sa silid na hindi pa dumarating, na sinusundan ng kay Xavier, at ang pinakamasama ay kay Lance. Damn, paano ako maninirahan dito? Walang imek na sabi ni Lance. Biglang itinoon ni Lance ang kanyang tingin sa numero 1 silid na iyon, tila may nakita si Sally sa mga mata ni Lance, abala sa pagsasabing, Lance, ang mga silid ay random na inayos ng kolehiyo, halos-halos. Natakot si Sally na si Lance ay pupunta at kunin ang pinakamahusay dahil ang kanyang silid ay napakasama, hindi ba ito ay katulad ng Beilinger ng kanyang dorm, na ang katapusan ay nakita niya, at ito ay miserable. Sinabi ni Lance, ayokong manatili sa pinakamasamang silid, gusto kong manatili sa pinakamahusay. May balak ka talagang manakawan ng iba. Natakot si Sally sa kung ano man ang dumating sa kanya, talagang pinaplano ni Lance na kunin ang pinakamagandang kwarto, at ang nangyari kay Beilinger ay paulit-ulit sa kung ano. Nangyari kay Lance. Bakit hindi? Lance, huwag, nakalimutan mo ba? Beilinger dahil kinuha niya ang aking silid, tingnan mo ang resulta, napakalungkot. Ngunit ngayon na kumukuha ka ng silid ng iba, kumilos ka tulad ni Beilinger, paano kung mabugbog ka ng roommate na hindi pa dumarating? At saka, it's not moral. Sally advised. Tumango si Lance, sige, hindi na ako kukuha, gawin mo ang malalaking bagay ng walang pagpipigil, malapit na ang kwarto. Sa sandaling ito, sa isang hillside villa sa isang lugar sa Marshall Academy, isang second-year boy ang desperadong tumakbo sa villa. Kuya, grabe. Kuya grabe, may malaking nangyari.
Isang lalaking may matalas na mata ang umungol, bakit ka nagpapanik, what's the big deal? Kuya, hindi, may nakita akong hindi mo mahulaan kung sino iyon. WHO. Kuya, Lance Damon, naaalala mo ba? Ang punk na si Lance na iyon, na nag-espya sa iyong kasintahan sa shower. Sa totoo lang, nakita ko siya sa Martial Arts Academy. Ano? Biglang napatayo ang lalaking may matatalas na mata, puno ng gulat ang mukha, oo, isa nga itong hindi niya inaasahang makikita. Brother, si Lance ay pinatalsik mula sa pamilya ilang taon na ang nakakaraan, nawala ang balita tungkol sa kanya nitong mga taon, paano siya lalabas sa Martial Arts Academy, ito ay hindi ka panipaniwala. Ang 2 taong ito, ang isa sa kanila ay tinawag na Tristan Damon at ang isa ay tinawag na Zilan Damon. Na si Tristan ay ang orihinal na pinsan ni Lance, ang orihinal na Lance ay sumilip sa paligan ng kanyang kasintahan at ang resulta ay pinalaya sa pamilya. Ang pangunahing dahilan ay ang orihinal na Lance ay isang talunan at isang kahihiyan sa pamilya. Ang pamilya ng nobya ni Tristan ay labis na nalungkot tungkol dito, at upang makapagbigay ng paliwanag sa kabilang partido, pinaalis nila si Lance mula sa pamilya at iniwan siyang mag-isa mula noon. Si Tristan, na pangunahing anak ng Damon upang linangin, ay napakalakas at mahuhusay, at ngayon ay isa na siyang mag-aaral sa 3 taon. At ang Zilan Damon na iyon, na isa ring henyong anak ng mga Damon, ay nasa 2 baitang sa taong ito, at napakatalino rin, at naabot na ang gitnang yugto ng panloob na tarangkahan. Ngayon lang, dumaan si Zilan sa Genius Restaurant at nakita niyang nakakagulat ito, kaya pumasok siya para tingnan, ngunit bilang resulta, hindi niya inaasahan na makikita niya si Lance. Siyempre, alam niya ang pag-aaksaya ni Lance, bagamat sa ngayon, malaki na ang ipinagbago ng pananaw ni Lance, dahil ang orihinal na Lance ay nasa 3 taon pa lamang ng junior high nang siya ay maalis sa pamilya, at pagkaraan ng 3 taon, nagkaroon siya ng halatang tumangkad ng husto. Ang gulat na si Zilan, ay agad na nagtungo kay Tristan. Zilan, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Kuya, paano ako magkakamali, ang basurang iyon na si Lance, kapamilya na namin siya simula pa noong mga bata pa kami, hindi makikilala ang mukha niya kahit na lumaki siya, at ang pangalan niya ay Lance. Nang inig si Tristan, paanong posible iyon, ang basurang iyon, hindi ba't wala man lang siyang ugat? Paano siya nakapasok sa Martial Arts Academy? Hindi kaya nagkaroon siya ng isang uri ng pakikipagsapalaran sa nakalipas na 3 taon. I don't know about that, but he's at the Martial Arts Academy right now anyway, he's a new student this year. Zilan, saan mo siya nakita? Tanong ni Tristan. Nasa Genius Restaurant ako, ang espesyal na balita ng Genius Restaurant, at nakita ko na nagkaroon siya ng conflict sa isa pang freshman, na parang na-trigger ito ng kanilang magkasintahang magnanakaw ng kwarto. Oh, tama. Bagay talaga si Lance, siya. Napakalakas, siya ay talagang isang inner door level freshman. Ano? Inner door level freshman. Nanginginig ang katawan ni Tristan nang marinig niya ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. 2 taon na ang nakalipas, noong una siyang pumasok sa Martial Academy, isa rin siyang freshman sa loob ng klase, si Lance, ang basurang iyon. Ay talagang maihahambing sa kanya noon, at siya, gayunpaman, ay anak ng pangunahing tagapagsaka ng pamilya. Kuya, hindi lang siya inner door freshman, may girlfriend din siya, yung girlfriend niya na sumama sa kanya papasok sa school, sa Genius Restaurant, lahat agad nag-rate ng hospital flower level ang girlfriend niya. The same as sister-in-law pareho silang nasa level ng hospital flower. Sabi ni Zilan, parang may bakas ng selos sa boses niya, Lance, ang talunan na iyon, ay may girlfriend na kasing level ng bulaklak sa ospital, kahit na kaya niya. Tiget 1. Sa mata ni Zilan, si Lance ay isang basura mula pa noong siya ay bata pa, at talagang imposibleng hindi magselos sa isang taong naramdaman na si Lance ay napakababang tao, talagang may kasintahan. Sa antas ng isang bulaklak sa looban. 300 at siyam na po. Isang hospital flower level girlfriend.
Nagsarado ang mga kilay ni Tristan, parang hindi ito makapaniwala, maliban kung nakita niya ito ng sarili niyang mga mata. Nakita ko yung girlfriend niya sa screen ng Genius Restaurant, like what's her name, Sally, she's really beautiful, I wanted to jump on her when I looked at her, as pretty as his sister-in-law, heck, what kakaibang engkwentro ang natamo nitong talunan, napakalaki ng pagbabago. Shit! Sa sandaling ito, may pumasok na babae mula sa labas. Nakita ni Zilan ang babaeng iyon na pumasok at abalang tumawag, ate-in-law. Ang taong ito, ay nobya ni Tristan, na nagngangalang Gina Merong, ang orihinal na Lance, na sumilip sa paligan. What are you guys talking about? Tanong ni Gina, mukhang seryoso siya at hindi yung active type. Ate, may nakita lang ako sa Martial Arts Academy na hindi mo inaasahan. WHO. Lance. Sino si Lance? Mukhang nakalimutan ni Gina ang pangyayaring iyon. Si Lance ang naglakas loob na sumilip sa iyo sa shower ilang taon na ang nakararaan, at kalaunan ay pinaalis sa aming Damon. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Siya iyon, hindi ba siya isang talunan? Nagulat si Gina. Sinabi ni Tristan, totoo na dati siyang sayang, ngunit, ngayon narinig ko na siya ay nasa inner level na at nakapasok na siya sa Martial Arts Academy, hindi ko alam kung totoo iyon o hindi. Alam ko kung saan ang dormitoryo niya, pumunta ka lang at tingnan mo. Sabi ni Zilan. Pumunta ka at tingnan. Tumango si Tristan, isang bagay na ganito kalaki ang kailangang makita ng sarili niyang mga mata upang malaman kung ito ay totoo o hindi. Pupunta rin ako. Sabi ni Gina. Sa ngayon, sa dormitoryo ni Lance, tinutulungan ni Sally si Lance na magayos ng kanyang silid, may kasintahang tutulong sa pag-aalaga nito, hindi naman talaga masama. Sa labas ng sala, nagseselos na tumingin si Xavier, talagang hindi niya alam kung bakit napakaganda ng buhay ni Lance, nakatagpo siya ng napakagandang kasintahan, at siya, ngunit hindi niya kayang habulin si Elsa, kahit na siya na ang kanyang hinabol. Ngunit din Lance Playtira, talagang nalulumbay . Sa sandaling ito, may tunog ng susi na nagbukas ng pinto. Pumasok ang isang batang lalaki na bitbit ang kanyang bagahe. Hello? Galing din ako sa dormitoryong ito, Sujin ang pangalan ko, please take care of me. Ang batang pumasok ay abala sa pagbati kina Lance at Xavier ng magalang. Tiningnan ni Xavier si Sujin at alam niya sa isang sulyap na siya ay nasa labas lamang ng pintuan, ngumisi at hindi ito pinansin. Ang bagong dating. Sinabi ni Lance sa kanyang bagong kasama, ang pangalan ko ay Lance, okay, hindi na kailangang maging magalang, lahat tayo ay mga bagong estudyante, magiging roommate na tayo mula ngayon, ang iyong silid ay nasa numero 1. Salamat Kuya Lance. Tumingin si Sujin kay Xavier at nagtanong, excuse me, ikaw ba si Xavier? Paano mo ako nakilala? Nagsalubong ang mga kilay ni Xavier at nagtanong siya. Ikaw talaga Xavier nakilala kita ilang araw na ang nakalipas sa pakwan sa baguhan na nayon na pumapatay ng mga balang, nakita kita, napakalakas mo ng pumatay ng mga balang, napakaganda ng poster na iyon, at alam ko rin iyon. Ikaw ay isang bagong estudyante sa antas ng panloob na gate, labis kitang sinasamba. Sinabi ni Sujin na si Sujin ay nasa gitnang yugto lamang ng panlabas na tarangkahan, kaya normal lang nasambahin si Xavier. Noon lamang sinabi ni Xavier na may mapagpanggap na mukha, walang dapat sambahin, kahit na malakas ako sa iyong mahinang mga mata, mahina ako sa aking sariling mga mata. Kuya Xavier, masyado kang mahinhin. Siya nga pala, Kuya Uranus, ang dormitoryo ko ang may pinakamagandang ilaw, kaya bakit hindi ko palitan ang dorm ko sa iyo? Natigilan si Xavier, napakahusay ng batang ito sa pakikipag-ugnayan. Gusto mo talaga? Of course, I adore you. So I'm willing to dedicate something better to my idol. Medyo nagalit si Lance nang marinig niya na narito ang mas malakas kaysa sa kanilang lahat, at ang idolo. Ubo-ubo. Sadyang umubo si Lance. Kuya Lance, may sakit ka ba sa lalamunan? Okay lang, may gamot ako dito. Gusto talaga itong sip ni Lance. Sabi ni Lance, Brother Sue,
may mas kahanga-hanga pa rito, kaya huwag mo na lang itong sambahin. Anong ibig mong sabihin? Oh, ibig sabihin hindi kasing lakas ko ang Uranus na sinasamba mo. Ah, paano kaya iyon? Sabi ni Sujin. Sinabi ni Lance, kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo si Xavier kung siya ang kalaban ko. Tumingin si Sujin kay Xavier at nagtanong, kapatid na Xavier, hindi siya maaaring magbiro. Labis na nagalit si Xavier kay Lance at ngumuso, Lance, ano ang pinagkukumpere mo? Labis ang sama ng loob ni Xavier, mahirap magkaroon ng ratio para magpanggap, ngunit hindi ko inaasahan na si Lance gusto pa niyang magnakaw sa kanya. Ngumiti si Lance, Brother Su, kita nyo, natatakot si Xavier sa akin. Paano ito, gusto mo bang bigyan ako ng kwarto mo? Oo, kung gusto mo, kunin mo, wala akong pakialam. Ngumiti si Lance, Brother Su, salamat, kung sino man ang nang-aapi sa iyo sa hinaharap, tandaan na iulat ang aking pangalan. Ah! Sinabi ni Lance kay Sally, Sally, dali, lumipat sa room 1. Speechless. Pinandilatan ni Sally si Lance, ngunit dahil handang lumipat ang mga tao, walang masabi si Sally. Kaya, lumipat si Lance sa pinakamagandang kwarto para puntahan, na tinitigan ni Xavier si Lance ng masama, orihinal na inakala ni Xavier na talagang siya ang pinakamalakas sa dormitoryong ito, dahil kahit na ang pinakamalakas na freshman sa buong gusali, maaari siyang maging boss. Sino ang nakakaalam, tumakbo si Lance at nakaramdam siya ng hindi nakikitang inaapi. Tinutulungan ni Sally si Lance na muling ayusin ang kanyang silid nang pumasok si Sujin na iyon at sinabing, Brother Tang, Mrs. Tang, ito ay isang espesyal na produkto na dinala ko mula sa aking bayan, gusto mo bang subukan ito? Ah! Tumingin si Lance kay Sujin, ang taong ito ay magaling sa pakikipagrelasyon, pagpapalit ng mga kwarto at paggawa muli ng mga specialty. Salamat pala, Sally ang pangalan niya, babae ko siya. Pagpapakilala ni Lance. Kuya Lance, ang swerte mo talaga sa pagkakaroon ng napakagandang girlfriend. Magkakaroon ka rin ng magandang girlfriend. Tinapik ni Lance ang balikat ni Sujin. Sa sandaling ito, sa Genius Restaurant. Sa bakanting espasyo sa gitna ng restaurant, biglang nagpalit ng balita ang screen. Sa larawan ng screen, dalawang lalaki at isang babae ang lumipad pababa mula sa isang magandang villa complex sa Martial Arts Academy. Hoy, hindi ba iyon si Tristan, na nanalo ng titulong Supreme Genius, mula sa Martial Academy, at ang kanyang magandang kasintahang si Gina, ang bulaklak sa looban? Paano silang dalawa napunta sa espesyal na balita ng restaurant? Kalokohan, ang mga third-year Supreme Geniuses ay kadalasang hindi umaalis sa kanilang mga bahay, at ngayong hindi lang sila umalis, kundi lumilipad na sila sa pagtuturo at Martial Arts Department ng Martial Arts Academy, tiyak na may nangyayari. Ng pinakamataas na henyo ay tiyak na makakagawa ng espesyal na balita. Hindi ko alam ano ang problema ni Tristan at ng kanyang courtyard flower fiancé na dumarating sa pagtuturo ng Martial Department, medyo curious ako, at least, magandang makita ang kanyang courtyard flower fiancé. Tingnan mo ang screen, ang kanyang fiancé. Si Gina, yung figure na yun, yung bewang, nakakaloka talaga. Sa Genius Restaurant, lahat ay nakatitig sa screen sa kawalan, nagsasabi ng isang bagay sa isa't isa, na tila mas interesado kaysa sa dalawang freshmen na nag-aaway na sina Liu Feng at Lance. Pagkatapos ng lahat, iyon ang mga taong nakakuha ng Supreme Genius ng Martial Arts Academy, parang mga bituin, kaya natural na mas interesado ang iba.